Alright, so punta natin si Ricky. Baka meron siyang baon ngayon. Okay, nandito si Ricky. Rick, good afternoon, Rick. So anong araw? Monday ngayon. Monday, so bigyan natin sila ng Monday learning. So anong nabasa mo sa comment section natin? Ay, ito sir, ano daw? Parang saba daw dapat magputo ng masasabi na slab. So may nagtanong, nabasa mo sa comment section kung saan dapat magputol ng masa sa slab and beam during buhos. Nasagot ko na dati yan, pero ulitin natin. Ang dami ko rin nga na nabasa sa comment section yan. So, as per Bible tayo. Isa sa mga Bible natin is yung ACI, American Concrete Institute. So, sabi sa ACI 224.3R-95, ang title nun is Joints in Concrete Construction. So, ang pagkakasabi doon is, ang nakalagay doon, Rick, tatlo lang ang location ng pagputol ng buo sa slab. Number 1 is a mid-span. So kunyari, example, ito hindi pa natin nalalagyan ng pinolik, so dito tayo. Kunyari, isang span sa gitna, mid-span, di ba? So walang question doon. So bakit? Kasi yung construction joint kasi specifically siya sa shear. So pagka sa mid-span, maximum moment siya, pero minimal ang shear. So, yun ang number 1 nakalagay doon. Pwede tayong magputol ng buho sa slab sa mid-span. Pero never natin nagawa yan, as per code pwede. Pero sa site, hindi natin ginagawa yun due to sa safety, Kasi, yun lang, hindi pa tayo nakatry na nagputol tayo ng buhos sa mid-span. Pwede. Pero as per code, pwede yun. As per Bible natin. Number 2, middle third. So, sabihin, L/3. Ayun, so nakalagay doon L/3. So papasok na yung pwede magputol ng masa sa slab L/3 kasi nakalagay sa slab middle third Pangatlo is point of minimum shear. Yung point of minimum shear, kung ipa-pattern mo yan, Rick, somewhere sa L/4 siya L/4, L/3. So pasok pa rin siya within L/4 sa L/3. So doon papasok yung category na tinatawag na L/4. So allowed tayo magputol ng masa sa L/4, L/3 tsaka mid-span. Mid-span is L/2, di ba? Tapos nakalagay doon is pang-5 is point of contraflexure or point of inflection. Meaning, ano yun, Rick? Meaning yung positive pupunta ng negative o vice versa from negative going up to positive. So yung pagpunta niya sa 0, yun yung point of inflection o point of contraflexure. Matatagpuan mo rin yun, Rick, somewhere din sa L/4 tsaka L/3. So in short, as per code, tatlo ang location natin. Middle third sa slab, middle third, L/3, L/4 minimum point of minimum shear, L/4, tapos saka mid-span. Yung mid-span, most likely, napakaliit ng shear doon. Diba? Alright, so nasagot yung tatlo. Tapos, may nagsasabi rin na yung shear key, Rick, shear key. Nangyari sa beam, ito, hindi yata kita Yung shear key, merong shear key doon. Actually, hindi na nire-recommend, Hindi na nire-recommend ni ACI yung maglalagay ka ng shear key. Hindi na raw recommend. Although kung lagyan, walang problema. Hindi naman bawal. Pero hindi na nire-recommend. So basahin nyo lang yung ACI 224.3R-95, meaning 1995. Ang title nun sa ACI is Joints of Concrete Construction. Nandun lahat yun, basahin nyo lang. Makikita nila yon. Alright, so hindi lang isa, tatlo nakalagay doon Okay? So klaro ba, Rick? Okay? Okay na, yun ang learning natin ngayong araw, Monday Sige, approve, thank you.